Good evening mga kapuring. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-bleed ng ating front brake. Una po ay kailangan po muna natin tanggalin yung cover ng ating brake fluid reservoir. Then kailangan po nating press yung ating brake lever 10 times. Tapos gamit po tayo ng combination wrench na 8mm para sa ating bleeder nut o bleeder nipple. I-open po natin to panandalian, then i-close din po agad hanggang sa may lumabas po ditong brake fluid. Then saka po natin bibitawan yung ating brake lever. Again, press po ulit natin ng 10 times. Tapos open and close po natin yung ating bleeder nut o bleeder nipple hanggang may lumabas pong brake fluid or bubbles. Pwede po nating ulit-ulitin ito hanggang sa magtuloy-tuloy na po yung brake fluid na lalabas sa ating bleeder nut or bleeder nipple. Ibig sabihin po nun wala na pong bubbles or hangin sa loob ng ating brake cable saka ng ating caliper. Again, press 10 times. Huwag pong bitawan. Tapos open po ulit natin ang ating bleeder nut or bleeder nipple. Panandalian lang po hanggang may lumabas. Then bitawan po ulit natin ang ating brake lever. Ulit-ulitin po natin to hanggang magkaroon ng pressure or tumigas yung ating pagpreno. Pero wag po natin kakalimutan na maglagay ng brake fluid sa ating brake fluid reservoir in case na maubos po ito or mabawasan or mawala dun sa minimum na guhit na makikita sa ating side glass. Again, kung hindi po kayo kontento sa kapit ng preno, ulitin nyo lang po. Press lang ng press sa ating brake lever hanggang magkaroon na or mag-build up ng pressure. Kung mapapansin nyo sa video, pag pinipress ko yung brake lever, may lumalabas po sa ating brake fluid reservoir. Pag sa tingin natin okay na po ang ating ginawa, pwede na po nating isara ang ating bleeder nut or ang bleeder nipple. Then punasan o hugasan yung mga natapon na brake fluid sa part ng ating motor, whether sa gulong, sa front fender, sa front fork, or anywhere, kasi nakakasira po ito sa pintura. Tapos sarado na po natin ang ating brake fluid reservoir. Make sure po na malinis yung ating brake fluid doon na. Kasi pwede naman natin siyang palitan or dagdagan na lang just in case na malinis pa. Balik na po natin yung ating brake fluid reservoir cover. Then i-test ulit natin or punasan lahat ng part na nalagyan ng brake fluid. Or mas safe bago nyo gawin ito, maglagay na kayo ng punas sa mga lugar na alam nyong malalagyan ng brake fluid or matatapunan. Ito yung conventional na ginagawa na pagbi-bleed ng ating front brake caliper. Yung sa una-unang video na aking ginawa, ibang way po yun. So, press lang po.
press ng brake lever hanggang mag-build up yung pressure or magkaroon ng pressure sa ating front brake. I hope mayroon kayong natutunan ulit ngayong araw na to. And please watch, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. Abangan na lang po yung iba pang video na ating gagawin para po sa ating mga kapuring. Thanks for watching. Good evening mga kapuring. Ngayong araw po ay meron na naman tayong panibagong video na ginawa para sa preventive maintenance na kinakailangan para sa ating Fury 125. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-bleed sa ating rear brake caliper. Bali sa video na to, naka full shifter po tayo gamit ang pang Raider R150 and yung universal RCB rear pump master. Bago po natin gawin to, make sure po na na-check na po natin yung laman ng ating brake fluid reservoir. And i-prepare na po natin yung ating combination wrench na 8mm. Una po natin gagawin dito is katulad din ng proseso na ginawa natin sa ating pag-bleed ng ating front brake caliper. Ilagay nyo na po yung ating 8mm combination wrench sa ating bleeder nut or bleeder nipple. Makikita nyo po sa video kung paano po siya nakaposisyon or nakalagay. Kung okay na po yung brake fluid reservoir, tsaka nakaready na po yung ating mga gagamiting tools, pwede na po tayo mag-start mag-bleed. Una po natin gagawin ay press po natin yung ating brake pedal lever ng 10 times ulit. Katulad nung ginawa natin dun sa may front brake caliper natin. Make sure din po na lagyan natin ng basahan yung mga parts na matutuluan ng brake fluid sa ating motor pag nag-bleed tayo. So game na, press natin ng 1 to 10, hold natin yung lever, then open natin yung ating bleeder nut para lumabas yung hangin, bubbles, or brake fluid. Then i-close ulit natin, tsaka bitawan yung ating brake pedal lever. Again, press natin ng 10 times, open yung bleeder nut, close yung bleeder nut, then bitawan yung ating brake pedal lever. Ulit-ulitin lang po natin yung proseso hanggat sa mahuli po natin or makuha po natin yung tamang tigas o pressure ng ating brake lever sa ating rear disc brake. If ever po na makuha na natin yung tamang kapit ng preno, higpitan na po natin yung ating bleeder nut o bleeder nipple. Then ipump po natin yung ating brake na pedal lever na mapapansin po natin na titigas ito or magkakaroon ng pressure. Make sure po ulit na lagyan natin ng brake fluid, yung ating brake fluid reservoir in case na mabawasan ito or palitan kung madumi na ito. Yan po mga kapuring ang pagbi-bleed ng ating rear brake caliper.
Hope may natutunan ulit po kayo sa ating video. Please like, watch, and subscribe also sa ating YouTube channel. Maraming salamat po and thanks for watching.